Hello guys! So, nandito na tayo, no? We proceed na tayo para sa ating mga kapatid na Leo. So, nandito na tayo sa pangalawang chapter ng ating reading for a Leo for a fire sign. So, nandito na tayo guys. So, let's see. Alamin natin, natuklasin natin yan. Let's watch this. So once again guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo nang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys. What is the messages and biases para sa ating mga kapatid ng Leo? So let's watch this. Okay. Oh, there's a Three of Wands. Awaiting for a result, awaiting for a ship. Kung may mga hinihintay kayong paper, documents, there's a possible na makuha nyo na. Now, there's a possible na dumating na maaaring makakamtan nyo na. Ano man yung bagay na iyong ninanais. Now, there's a Page of Swords, something a spy and looking, watching at you. So, meron ditong sumusubaybay, kumukuha ng information. So, maaaring may mga bagay kailangan magkaroon kayo ng curiosity, no? Parang kailangan mas maging mabusisi, no? Mas matanong sa lahat ng bagay-bagay, no? Mas mapagmatsyag sa lahat ng bagay na gagawin nyo. And of course, there's an Emperor, just being mature enough and being grounded. So, lahat ng bagay na gagawin nyo, kailangan mas maging mature kayo, no? Ibig sabihin dito, you have the power to choose. You have the power to change your life from the fullest na bagay na ikaw yung gagawa na decision mo. Now, there's a Seven of Swords, there's a sneakiness. Diba, tulad na sinasabi ko, na ikaw yung gagawa na ikabubutit ka ba, sasama mo, pinapakita dito, mag-ingat kami mga sinungaling at manluloko. No, there's something, cheating, lying, traitor, betrayal. And there's a Hermit card, the answer you need this year. Bagay na magbibigay kaliwanagan. Bagay na maaring matuklasan. Bagay na maaring malaman. So, maaring may mga bagay dito na unti-unting giginawa at maliliwanagan ka. The Hermit card represents something spiritual awakening, spiritual enlightenment, na maraming bagay na sa parte ng buhay mo o sa buhay mo na maaaring unti-unting lumiliwanag ang lahat. And because there's a Two of Pentacles with a balance. No, keep yourself balanced. Na manatili kang balanse. No, timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na nakakasira ng eksena mo. No? So, let's see what is additional messages tayo with the Three of Wands. The Three of Wands represent what? So, represent what? This is something, guys, with the Five of Swords. So, there's something, guys, no? There's a spy looking, watching at you, no? Maring may sumusubaybay sa'yo, o may maging maingat ka, this is something na parang self-sabotage, no? Ikaw yun maglalagay sa'yo, ikasasadlak mo, kaya kailangan mag-ingat ka. Kung may mga balak kang umalis, pumunta na ibang lugar, o mga ibang bansa, kailangan i-secure mo yung sarili mo. No, siguraduhin mo yung agency, company na papasukan mo ay sigurado, ay legit, ha? So, there's a page of, with a Page of Swords, represent with the Nine of Pentacles, there's a potential for abundance. No, may potential para lumago. No, lumakas ang yung finances, gumanda ang yung kinabukasan at buhay. No, at the same time, there's something, the Fool card with a Leaf of Faith. No, pinapakita dito na kailangan mas manalig ka. Manampalataya ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. No? Kumbaga sinasabi dito, magtiwala ka sa sarili mo na kakayanin mo. There's a Seven of Swords, represent with the Eight of Wands, with the past communication, the past movement. No, magkakaroon ng changes and developments sa situations mo. No, at the same time, meron ka ditong malalaman na impormasyon. Mag-ingat ka. No, lolokohin ka. No, mag-ingat ka sa mga bagay na matatanggap mo. There's a phone call, messages, diba kami tumawag sa'yo, may message sa'yo, ganito ganyan, wag ka magtitiwala ha, wag ka maniniwala, scam yun. And there's the chart with an action movement, magkakaroon ng changes and development sa buhay mo at sa sitwasyon mo. Tulad ng sinasabi, there's something spiritual awakening. Bagay na maaring mamulat ka, magising ka sa katotohanan, o bagay na maaring magbigay ng kaliwanagan sa buhay mo. With the Two of Pentacles, represent with the Knight of Swords, there's a success driven na may bagay na maaaring magtagumpay ka, bibilis ang takbo ng sitwasyon. No, bibilis ang takbo ng eksena dito. So, maaaring, kumbaga, unti-unti mo nang mararamdaman ng pagiging balanse. So, with the Three of Wands and the Five of Swords, represent what?
Represent with a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na mamamanifest. May mga bagay na unti-unti mo na matutupad with a magician. Now, mag-ingat ka lang. You create your situation and you have the power to change it. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo with a magician. So, kailangan with a five of swords, kasi may self-sabotage. Ito yung sinasabi na kailangan nyo pag-ingatan. Baka ikaw yung maglalagay sa sarili mong kasasadlakan. Kaya mag-ingat po kayo. There's something, guys, with the King of Wands, something ambition. Unti-unti nyo na makikita at masisilayan yung mga changes and development sa buhay nyo. No, giginawa, luluwag na raw pakiramdam nyo. And because there's a tower moment for a major changes, bagay na maaaring unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo at ang eksena mo. Na magtiwala ka lang, with the power of God, lahat ng bagay na to, no, ano man dagok, problema, pinagdadaanan mo, there's a good things na maaaring mangyari sa buhay mo. Now, there's something a Seven of Wands. No, protection mo ang sarili mo from what? From this lying, from this scammer. No, mag-ingat ka. No? So, let's see additional messages. There's a Knight of Wands for something of perseverance. So, bagay na kailangan mo magtiyaga, magpatuloy sa iyong ginagawa. The Chariot card, Chariot card represents something, a movement, action. No? Kung bagay ko yung magte-take ng action para maliwanagan ka sa buhay mo. Ganun yun. Kumbaga, ang swerte, nandyan yan. Kasama talaga yan. Pero kung hindi ka gagalaw, hindi ka didiskarte, walang magbabago. No? Parang ano yan prutas yan na nandyan yung swerte, diba? Nandyan na, nasa, kumbaga, parang nagtanim ng apple, o nagtanim ng kahit anong prutas. No, na nandyan na ang bunga. No, kailangan mo na lang kumilos para pitasin yun. Ganun din yun. No? Kumbaga, nandyan na yung swerte. No? Nasa sa'yo na lang kung kukunin mo ba yun o gagawa ka ng action para makuha yun. Ganun yun. Kailangan there's a double combination. There is a temperance with something, a divine intervention. May mga paalala sa'yo dito na manatili kang balance. Minsan kasi nawawala ka sa balance. No? Kasi may mga bagay dito na parang natatakot ka, nangangamba ka. No, mabilis ka mapektuhan ng mga chika. No, ngayong buwan na to, parang pinapakita na mag-ingat ka sa mga decision mo. No more on decision. No, this is the Ace of Wands. So, may mga plano kasi na maaaring mabuo, gawin. And there's a Wheel of Fortune with a turning back. So, may swerte. No, there's something destiny is yours. There's something a blessing coming in. No, unti-unti mo na makikita yan. No, makikita mong magbabago, gaganda ang buhay mo. No, ngayong December na to, puro swerte ang papasok. Nasa sa'yo yan. Kung gagawin mo ba to, no? And that's something, the Moon card, for something revelation. Marami kang bagay na marireveal o matutuklasan. Na malalaman mo kung sino man yung mga taong sumisira. At, kumbaga, maraming sinasabi against sa'yo, no? Kumbaga, sa buhay natin, no, being mature na, parang dito na, sinasabi na sa buhay natin, no, habang tumatagal ka at tumatanda ang isang tao, no, parang, mas nagiging seryoso ang buhay. So, pinapakita dito na kailangan matuto kang pahalagaan. This something ng maturity with an effort or something very stricto. Na parang sinasabi dito, kailangan mas maging maingat ka sa lahat ng gagawin mo. Lalo-lalo na yung mga desisyon. There's a Ten of Swords. Sabi ko na protection na mo yung sarili mo from what? This something betrayal. Na mayroon dito magbabackstab sa'yo. Na mayroon ditong kaibigan na maaaring daling ka sa kasasadlakan mo, mag-ingat ka. Na lolokohin ka nitong tao na to. For example, na parang mayroon kang agency na kumbaga sinabi niya na, punta ka dito, mag-apply ka sa ganito, ganyan. No, tapos, ang ending, no? Kumbaga, iba pala yung papasukan mo trabaho doon o else na maaaring maglabas ka ng pera tapos budol pala. Kaya kailangan mag-ingat ka. O kumbaga, may mga loans, no? Mag-ingat ka sa mga loans. Basta kung mag-risk ka ng effort mo, ng pera, no? Kapag alam mo lalabas ka ng pera, ano ka na doon? Cardiac ka na doon. Alis doon. Now, there's a Six of Swords, there's a transition. Unti-unti ka rin daw makakalis sa situations na makakabangon ka daw dito. Additional messages. And there's a Six of Wands for victory. Bagay na magtatagumpay ka talaga. The Six of Swords, something transition. The Six of Swords, something a victory. And of course, success. No, so talaga magtatagumpay ka. Kumalma ka lang. No, there's something divine timing. So with a temperance, something divine timing. Pinapalalahanan ka na magpatuloy ka sa ginagawa mo. Huwag mong hayaan na ma-distract ka ng ibang tao, ganon. Kumbaga may mga taong lilin lang sa'yo para magulo ka, para mawala ka sa concentrations, na para mawala ka sa ginagawa mo. Kailangan huwag mo silang intindihin. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo.
So, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, some of you guys, kung bago ka sa channel ko, no, don't forget to like and subscribe my channel. And hit ko siya ba for more videos update. Then, of course, kung bago ka sa channel ko, please like mo na rin po ang aking FB page. No, then, of course, guys, ganito ang ating setup ng reading, ha? No, kumbaga full package na siya. Ganun yun, ha? Pagdating sa finances and career, represent with the high faces. So, this is something like hidden agenda. Or there's an hidden enemies. Tulad na sinasabi ko, pagdating sa finances and career, mas maging maingat ka. No, maraming misteryo sa likod yan. Maraming lolokohin ka, lilinlangin ka, no, tatarantaduhin ka, mag-ingat ka dyan. And the high face is something unexpected situation. Don't expect too much. Ngayong buwan na to, wag kang mag-expect na kung may hinihintay kang pera, just wait for a while, just wait for a perfect timing. Wag kang umasta na umaasa sa bagay na yon. So, kung kailangan mag-concentrate, tumuto ka sa ginagawa mo, wag mong ibaling yung sarili mo sa kakahintay doon. Hindi magkakaroon ng delays and cancellation, maniwala ka. Now, there's something, guys, with Eight of Pentacles, there's a focus. Na makatulad sinasabi ko, diba? Mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa trabaho mo. No, kung habang hinihintay mo yung opportunities na yun or pera na yon, no, kung may ginagawa ka. Kasi kapag nakatuon ang pansin mo doon sa bagay na yon, biglang papasok ang mga problema. Delays, cancel, ganon. See, there's a 5 of Wands. Kasi maraming ingitera sa paligid mo. There's a lot of competitors or there's something competition. No, ginagawa ka kompetensya ng kapitbahay mo. And there's something, guys, with the Four of Pentacles. So, see, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo. Tulad at sinasabi ko kanina pa. Na pangalagaan, protectionan mo naman yung bagay na meron ka. Information man to. Diba? There's a star card. The star card represents the healing and recovery. The star card represents something as success, accomplishment, bagay na magtatagumpay ka. And there's a 10 of Wands na matatapos ang obligation or responsibilities mo. Some of you guys, ngayong December na ito, maaaring matatapos ang hinuulugan nyo, mga binabayaran nyo. For love life. Sa love life, there is a 9 of Cups. There's something, a wish fulfillment. Bagay na maaaring matupad na. Ano man yung bagay na hinihiling nyo, maaaring mangyari yon. Now, with the others, with the 5 of Cups, something disappointment. So, meron ditong relasyon na maaaring ma-disappoint ka, na maaaring mag-feel ka, with the Ace of Cups, kasi may bagong pag-ibig na darating. No, kung hindi ka nag-success from that person, may daong darating na pare patunay sa totoong pag-ibig. At the same time, this is something, guys, with the strength, with the confident, lakasan yung loob nyo, maging matapang kayo. Alisingin, takot at pangamba nyo. No, the more na may alinlangan ka, no, the more na parang nag-feel. No, kaya kailangan lakas loob harapin. No, there's a higher fight for a lesson learned. Matuto ka sa mga pagkakamali nyo. No, sa mga nangyari sa iyo for the past relationship, ano man yung bagay na naging complication sa inyo relasyon, yun yung kailangan matuldukan. Naputulin na. Now, there's a page of Wands. So, there's something good just coming in. Some of you makakatanggap ka ng phone call, messages, an email with your person. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo. Sa kalusugan mo, there's something with the King of Cups. Your person is very devoted. Na maaaring sinasabi dito, no? Meron nga zester guides na maaaring gumagabay sa'yo dito. I see. Now, there's a page of Cups na mataas ang intuition mo. No? There's something a gut feeling and vibrations. And there's a King of Pentacles. This is something maturity, how to manage and control your finances. So, kailangan mas maging maingat ka sa mga bagay na gagawin mo sa lahat ng mga ginakakainin mo. No, tantanan mo yung kakakain ng mga unhealthy food sa mga fast food. No, there are processing food. This is something devil card. May gumagawa ng hindi maganda sa iyo. There's something doing a black magic to you. No, tulad na sinasabi ko, maraming ingitera sa paligid mo. There's a lot of evil eye. Hindi lang siya evil eye. Gumagawa ng hindi maganda para malasin ka, no, para bumagal ang pasok ng pera sa'yo, or magkaroon ka ng mga delays and cancellation, and even sa kalusugan mo, no, ginagambala ka dito, kaya marami ka nararamdaman eh. No, meron ako nasasense dito na mamanihid ng mga binti mo, no, may nasasense ako dito na parang nangangalay yung mga katawan mo, ganon. And of course, there's a Knight of Pentacles with a security. Maging secure ka sa sarili mo. Pangalagaan, protection mo ang iyong sarili. At ganun din sa love life, ha, baka madalas ka nag-feel, madalas kang iniiwan, niloloko. Now, there's a 2 of Swords. So, parang, meron ditong in denial ka, na parang, kulang ang iyong paniniwala, o maaring, kumbaga, natatakot ka, nangangamba ka, there's a fear and doubt dito with the 2 of Swords. Now, there's a confusion. So, let's see. Alamin natin, na pagdating sa mga gabay, angels messages na tayo. Gusto nyo yun?
With arranges messages with a magical fairy messages advices. So, represent guys with a new home. So, magkakaroon ka ng bagong bahay. No? Bagong tahanan dito. No? At the same time, there's something express your individuality. No? Ipakita mo naman yung bagay na meron ka. Allow yourself to shine because you're awesome. Diba? May mga katangian, kakayanan ka na maaaring wala sa iba. Diba? Maaaring ikaw yung katangi-tangi. What is the yin and yang oracle card? Now, there's a third eye. So, tulad na sinasabi ko, diba, malakas ang senses mo. Now, there's a visions, predictions, or there's a spiritual abilities, no? May third eye ka. Now, there's a river na maaaring ibalik ulit yung sigla ng iyong pagkatao, ng buhay mo. Now, let's see what is the synchronicities. For synchronicities represent with joy. So, magiging masaya at magiging maligaya ka talaga. And there's a reflection. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Just being aware from your actions and decisions. So, let's see what is the romance angel with a Mystic Love Oracle deck. And there's a text message. Sabi ko na nga ba, meron ditong text message na meron ditong parang urong sulong. No, parang may message siya, tapos bigla kumbaga buburahin. No, parang nangangamba siya. I feel something na may gayuma din ako na sense, no? Hindi lang siya kulam, gayuma, at meron din ako talaga dito na sense na ginawang ka ng karamdaman. And there's an addiction. So, something, parang there's an unhealthy attachment. Na parang meron ditong tao na parang malaki ang inggit sa'yo. Na parang lakas ang tama, ganun. Archangel Michael messages, parang ikaw yung lagi nakikita, ganun siya. Na very greedy, possessive. So, let's see. Oh my God, there's some cards. Oh my God, kuha tayo ng isang cards ulit. Okay, this situation is already resolved. Some of you guys, no, maaaring mas resolba o natapos na itong mga problema na to. O maaaring itong buwan na to ay maaaring matapos daw. What is the Jesus loving quote said? Ibig sabihin, magtitake ka ng action. Na baka magpagamot ka. Now, there's a pray always. See, this is something a Jesus loving quote said. Magdasal ka raw palagi, ha? Baka kinukulang ka na sa devotion. No, kinukulang ka na sa pagdarasal. What is an angel's number? Represent with a 444 with a blessing this, guys. Na bagay na parang may bigla ang pangyayari sa buhay mo na hindi mo na-expect. There might be some difficulties ahead, but you will push through. You got this. If you have been struggling or feeling lost, the wind of the change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, some things may fall apart, but you're building the framework for something much better hanging there. So, magtiwala ka na lahat ng bagay na to, there's a purpose. Ganon. Kumbaga, may mga bagay na parang nawawala ka na pag-asa, natatakot ka, nangangamba ka. No, don't lose hope, guys, na may pag-asa ka pa, na makaaring makabangon, makaalis sa sitwasyon. What is the Money Move Oracle deck? There is something, guys, with a mind power. Gamitin mo yung utak mo. Now, use your mind. Now, use your mind. Lead your mind. So, let's see what is the shadow work of Vision What. From the shadow work of Vision What, there is something, guys, with escapism. Relaxation facing reality. Nakarelax ka lang, harapin mo ang katotohanan, harapin mo yung bagay na nangyari sa'yo. Na kailangan mong detach from daily struggles and relax, but don't use in a form of avoidance, no? Kumbaga, kailangan mong makawala dyan sa mga struggles na yan, sa mga pinaghirap, sa mga paghihirap na yan, kailangan mo makalis dyan, pero huwag mong iiwasan, ha? Huwag mong, kumbaga, makakayaan, no, kumbaga, hindi mo maramdaman, no, yung aral doon. So, kailangan mong harapin yun. No? May bagay kang kailangan matutunan doon. Clarifying for life situation. Kasi meron, di ba, sa parte sa buhay natin, minsan tumatakas tayo sa mga bagay na kinakatakutan natin, ganun. Pero, sa mga ibang, lilipas ang ilang araw, biglang haharapin ulit natin yon. No, parang ka nung nag-aaral pa lang, no, parang umiiwas ka sa gantong subject, tapos pero sinasapal ka ng katotohanan na yun pa rin yung kahinaan mo, dun ka niya dadalhin. No, parang sinasabi dyan na hindi ka makakatakas sa mga bagay na mahinap at mahirap para sa'yo. Kasi yun yung bagay na iyaharap sa'yo para mas maging matutunan mo or maging kalakasan mo sa mga susunod na araw. Ganun siya. So, kailangan harapin mo siya.
walang tatakas, walang magi-skip, walang parang mag-shortcut, ganon. Sa buhay, wala talagang shortcut yan, guys. Now, that's something, guys, with the eclipse of concealment. Navigate through the eclipse of concealment and understanding the cycle nature of hidden places and awaiting revelation. Talagang kailangan handa kang matuto, handa ka sa mga bagay na malalaman mo, no? Or talagang palaban ka, diba? There is a shadow word, what is clarifying for a love situation. There is a flight plan. So, sometimes things fall apart for better things to come. So, may mga bagay talaga na hindi mo ina-expect na mangyayari, no? Yung parang planado na, pero kumbaga nag-failed pa rin, or maaaring planado mo na ganyan mangyayari, pero hindi ka nagtagumpay. Kasi may mga ibig sabihin yon. Kaya hindi mo nakuha yon, there is a purpose, no? Kaya hindi nangyari yon kasi bagay na kailangan mo pagdaanan muna to, yon. Kumbaga may mga bagay dyan na aral. What is what lies beneath the future? From what lies beneath the future. So, represent, guys, with a fight for what you love. Na pagdating sa relasyon, no, kung talaga mahal mo, ipaglaban mo. No? Ang buhay na to ay parang battlefield. Labanan ng eksena. So, let's see, what is the path of the light represent what? Ano ko muna? With the path of the light represent what? What is the path of the light? Confess to the universe, no? Para sinasabi na confess to the universe na parang kailangan mo lumapit sa ating poong may kapal, magdasal, no? Kumbaga, surrender lahat ng bigat, problema, no? Kumbaga, humingi ka ng guidance, no? Sa ating mga angel spirit. I am discovering my true worth and embracing my potentials. With confidence, I openly express my thoughts and intentions to the universe, trusting that it hears and support on me journey. Ito talagang sinusurrender mo lahat. Alam mo na ginagabayan ka sa lahat ng bagay na tinatahak mo. That's good. There's a yes or no, pick a card. So, nandito na tayo sa pinakahuling chapter. So, kung bago ka sa channel ko, guys, ang yes or no, pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So, guys, let's see. No? Let's start with the number 1. Number 1 represents with a no. Come back to bite you, bitter taste, go sour. No, wag mo ipagpilitan yung isang bagay, no? Parang itinanim mo yan, eh. Wag mong kagatin yung isang bagay na alam mong hindi pa hinog. Dahil maasim yan, maaring hindi mo matanggap ang lasa niyan. So, may mga bagay dito na kailangan mong hintayin. Wag mong ipagpilitan. Number 2. There's something like yes. Follow the guidance, it's lead to the truth. No, sundin mo yung mga gabay mo. Sundin mo yung, kumbaga, yung sinasabi sa'yo. May mga bagay kang bagay na dapat matutunan. Ganon. Huwag kang magmarunong o huwag mong ipilit sa bagay na wala ka naman knowledge. Na wala kang kaalaman doon. Number 3, there is a no. Stuck inside your head, brain freeze overthinking. No? Parang sinasabi dito na parang kumbaga, wag mong ipasok sa isip mo na manatili doon. No, kapag alam mong natatakot, nalulungkot ka, pwede mong damnamin yun for a meantime, pero kailangan mo ialis yun sa isip mo, sa buhay mo. Kasi, kumbaga, don't let your ego, no, na magstay doon sa sitwasyon, makakahata ka ng negative, no, hanggang sa hindi maging maganda ang bunga. So, wag mong i-stuck sa sarili mo yung negative na yun, kailangan matuto kang alisin sa isip mo yan, sa buhay mo yun, no, wag mong pagpilitan yung bagay na yun. So, guys, this is something a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Leo. So Leo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Maraming salamat po and see you the next video. Bye-bye. And babush.